Nagpagawa nga ako ng super giant na bilao para lamanan nga ng iba't ibang klase at masasarap na pagkain kasi pamimigay nga natin ito sa ating mga magsasaka. 2 linggo nga ang inabot para nga magawa nga tong super duper giant na bilao nga na pinagawa ko kasi sa sobrang laki. Kaya sobrang saya ko nga nung natapos na nga siya, tapos laking gulat ko pa nga nung nakita ko siya sa personal kasi first time ko nga na makakita ng ganito kalaking bilao. Kaya pagdating pa nga lang nitong napakalaking bilao nga na to na pinagawa ko, hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at umpisahan ko na agad na punuin to ng napakaraming at iba't ibang mga masasarap na pagkain. At ang una ko nga munang ginawa, nagprito nga muna nga ako ng napakaraming mga itlog, tapos sinunod ko na nga rin itong napakaraming mga hotdog. At imbis nga nakabahan dahil nga sobrang dami ko nga lulutuing mga potahe nga ngayon, talagang sobrang excited nga ako ng tipo sobrang aga ko nga nagising para dito. Talagang madilim pa nga lang nagising na nga ako para ma-prepare na nga namin lahat nga ng lulutuin namin dito sa aking dream kitchen. Kailangan nga rin talaga na maaga nga to simulan dahil nga marami nga tayong lulutuin, tapos kailangan nga nating umabot nga sa pinaka lunch break nga ng mga nagtatanim nga ng palay. At talagang multitasking nga ako dito kasi habang nagluluto pa nga ako dito, talaga meron na nga agad akong hinahanda para nga sa susunod nga nating putaheng lulutuin. At ito nga po mga putahe nga na naisip ko na lutuin nga po para ilagay nga sa aking super giant na bilao, yung sa tingin ko nga po talagang magugustuhan po nila. At ipaparamdam ko nga talaga sa ating mga magsasaka nga na pagbibigyan nga nito na para silang nasa piyestahan sa sobrang dami nga nilang pwedeng kainin. At talagang hindi nga lang po basta-basta ng pagkain na matitikman nga nila, at sigurado nga ako na masasarapan talaga sila. Maya-maya nga po naluto na nga rin itong baked macaroni nga na niluto nga natin, kaya ihahanda naman natin yung susunod kong lulutuin. Kaya nung natapos ko na nga ilagay nga itong mantika, inumpisan ko na nga rin ng pag-coat nga dito sa isang buong manok kasi gagawin nga natin itong giant fried chicken. Sobrang tagal nga talaga naming minarinate nga itong mga manok nga na to, kaya sigurado ako na sobrang masarap nga to at malasa. At hindi nga lang po yung mga isang buong manok nga lulutuin nga natin, talaga meron din nga po tayo ditong mga chicken wings. At hindi nga lang po basta-basta prito ang gagawin nga natin dito sa ating chicken wings, talaga meron nga tayong gagawin dito na sigurado ako na mas lalong sasarap. At habang piniprito pa nga yung mga manok, niready ko na nga rin dito itong ating mga panghimagas, ito nga mga prutas. At ang mga panghimagas nga natin na prutas ay meron tayo ditong melon, grapes, orange, tas meron pa tayong pakwan na napakatamis. At pagkatapos ko naman nga po sa mga prutas, gumagawa naman nga ako ng itlog na maalat na merong kamatis na merong sibuyas. At nung pwede na nga silang ihanda, kinuha ko na nga tong super giant ko nga na bilao para mailagay na nga natin sila dito lahat. Dito na nga talaga ako sa part na to, sobrang na-excite kasi pupunuin na nga natin siya ng iba't ibang klaseng mga pagkain. Naglagay nga lang ako ng cling wrap nga sa ilalim, tapos nilagay ko na nga rin itong mga dahon nga nating saging. At naglagay nga rin po ako dito nga ng mga partition para alam nga po natin kung saan natin ilalagay nga yung mga pagkain. At para hindi na nga rin po sila maghalo-halo kapag nandito na nga sila sa bilao, talagang kailangan na merong ganito. Maya-maya nga po nung nailagay ko na nga yung kanin, ilalagay ko naman nga itong ating mga panghimagas, itong ating mga prutas. At buti na nga lang po talaga naisipan nga namin na lagyan nga ng partition nga itong napalaki kong ang bilao kasi talaga hindi ako nahihirapan nga sa pag-arrange nga ng pagkain. At maya-maya nga lang din po napuno ko na nga itong fruit section nga natin, kaya inikot ko na nga itong giant bilao ko para mailagay ko naman nga yung susunod nga natin pagkain na ilalagay. Para nga po sa part nga na to, dito natin ilalagay nga itong napakarami nga natin tilapia. Pagkatapos ko nga po mailagay nga yun, inikot ko na nga ulit itong aking giant bilao para nga mailagay ko na itong ating baked macaroni. At habang unti-unti nga talaga natin nilalagyan nga itong giant bilao ko, talagang medyo nahihirapan na nga rin ako na iikot siya, kaya talaga nagpapatulong na nga ako. At pagkatapos nga natin sa baked macaroni, dito ko naman nga ilalagay nga itong ating mga giant fried chicken, at meron pa nga itong kasama nga na sobrang sarap nga na gravy. At dahil okay na nga doon, inikot ko na nga ulit at talagang 2 tao na ngayon tumutulong nga sa akin para maiikot nga itong giant bilao ko. At dito nga po sa part nga na to, dito natin ilalagay nga itong mga nilagang nga nating talong, okra, at nilagang saging na saba. Hindi nga lang yan kasi sasamahan pa nga natin siya ng napakasarap nga na bagoong. At pagkatapos nga po nun, isusunod ko naman nga pong ilagay nga itong mga masasarap nga na buffalo wings. Kaya po talaga sinasabi ko na masarap kasi talaga natikman ko na nga po itong mga to, talaga nailuto ko na. At para naman nga po sa mga niluto nga nating hotdog at itlog, ay dito nga natin sila ilalagay sa pinakaibabaw nga ng kanin. At talaga sobrang na nga ako natutuwa nga sa mga oras nga na to kasi talagang punong-puno na nga ng pagkain nga itong super giant nga nating bilao. At sigurado nga ako na mawawala nga yung pagod at mabubusog nga yung mga magsasaka nga natin pag nakain nga nila itong niluto ko. At ito na nga huli nga nating nilagay itong ating mga itlog na maalat, pati nga itong ating gravy. At nung okay na nga po itong mga pagkain nga natin, ay niready ko naman nga po itong ating inumin. Naglagay nga lang po ako dito ng 2 latang pineapple juice, tapos nilagyan ko po siya ng condensed milk, tapos maya-maya na nga namin siya lalagyan nga ng yellow tubig. At finally nga po, matapos nga ang mahabang oras, na puno na nga rin natin itong giant bilao nga natin, at ready na nga itong ipunta sa ating mga magigiting na magsasaka. At maya-maya lang din po nakarating na nga kami doon, kaya dali-dali na nga binuhat ng aming team kasi hindi ko nga po siya kaya buhatin nga ng mag-isa dahil nga sa sobrang bigat niya talaga. At pagdating ko nga po doon, talaga naabutan ko pa nga sila na nagtatanim pa nga ng palay, kaya sinabi ko nga na mag-break time muna sila dito para nga talaga matikman nila itong mga niluto kong pagkain. At doon nakita nga nila itong dala-dala ko, talagang kitang-kita ko nga sa kanila yung excitement at talagang tuwan-tuwa talaga
talaga sila. At nung nakita ko nga po talaga yung mga reaction nga nila, talaga napasabi ako na worth it lahat nga talaga. Yung pagising ko ng maaga, yung pagluto ko na sobrang daming pagkain, talagang worth it lahat. Sobrang saya ko nga kasi kahit papano ngayon nabusog nga natin sila, talagang napasaya. Amazing!